Nanuntok siya. Eh, ba't kailangan naman niya makapag-away? Mami, normal lang naman kay Daddy yun. Siyempre, na-frustrate din siya dahil ang bagal ng gobyerno. Ang sabihin mo, kaya siya nagkakaganyan ng dahil sa anak niyang si Annalyn. Eh, mamamatay na rin naman yun eh. Mami, ano ba yung bibig mo? Natural lang na ganun yung isipin niya. Siyempre, anak niya yun. Eh, ito namang tatay mo. Pag nakipagsuntukan ba siya, eh, darating agad ng gamot. Di nag-iisip. Di nga ba ang sabi ng mayor dyan, matatagalan bago pa may makarating na gamot? Sabihin mo dyan sa daddy mo, handa na niya yung sarili niya at mamamatay na si Annalyn. Wala na siya magagawa. Mami, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi mamamatay si Annalyn, okay? Dad! Moira, hindi ka pa rin nagbabago? Mapaloob o labas ng kulungan, asal demonyo ka pa rin? Robert, I am just stating the facts. No one can escape this virus. Kaya ngayon pa lang, I am extending my heartfelt condolences sa'yo at kay Lynette. Buisit ka talaga, Moira. Asal demonyo ka. Bahala ka na nga dyan. Buisit talaga yung mami mo. Ang sama ng ugali. Dad, huwag ka na magpa-epekto kay Mami. Sige na, ikaw ang talo. Hindi mamamatay si Annalyn, Zoe. Hindi pwede. Huwag mo na itago yan. Nakita ko. Dok, ba't ganun? Ba't ang bilis? Ba't may beating agad ako? Kanina lang naman ako nahawaan ni Yula. Dok, hindi ko alam. Hindi ko sigurado. Siguro kaya na madaling mag-advance yung virus sa katawan mo dahil mababa yung immune system mo. Dahil lagi kang pagod. Lagi kang puyat sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Di ba sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka. Hindi mo ako sinusunod. Anong gagawin ko ngayon, Dok? Meron ang paparating na mga gamot. Dok, malalagpasan mo to. Ha? Ang kailangan mo lang gawin, magpahinga ka. Tapos, kailangan tumaas yung immune system mo. Hindi kita iiwan. Tutulungan kita. Alagaan kita. Lilipat kita sa private room. Dok? Pwede bang wala muna makaalam? Lalong-lalo na si tatay kasi mag-aalala yun para sa akin. Please.